O mga kababayan, nakikita nyo ito? Etong nasa litrato mga kababayan. Mukhang sofistikado mga kababayan, di ba? Pero hindi mga kababayan. Yan po ang mga minimum na mga filtration machine mga kababayan sa ordinaryong water refilling station. Water purifying station mga kababayan. Kahit pa ganito kalalaking mga makina mga kababayan, yung ibang mga water refilling station ay hindi pa nga pumapasa. Yung kalidad ng tubig nila mga kababayan, hindi pa safe yung ilan. Dahil siguro palyado ang machine, pero subalit datapwat. Talo yan mga kababayan. Etong mga makina sa water refilling station, talo yan ng water filtration system ng DSWD mga kababayan na nakalagay lang sa timba. Diyos ko Lord. Etong timba lang mga kababayan pala ang katapat nitong sophisticated na machine ng mga water refilling station na ang ginagamit pa nga ng tubig dito mga kababayan ay galing sa gripo. Pero eto talagang sa DSWD mga kababayan na water filter system ay pwede maging ang tubig baha. Yan ang claim ng DSWD mga kababayan. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Pero subalit datapwat, mahigpit po itong tinutulan mga kababayan ng mga eksperto. Lalong-lalo na yung mga doktor mga kababayan dahil bagamat nakaka-filter ito mga kababayan ng mga particles, hindi pa rin daw safe mga kababayan ang tubig baha para inumin. Sa makatuwid mga kababayan, kinumpirma ng DSWD na yan, uminom na si Marcos da Jr. yan mga kababayan. Galing sa maduming tubig daw di umano. Uminom daw talaga mga kababayan. At mayroon po yung video, narito po ha. Kayo na ang humusga mga kababayan ha, kung uminom nga ba o nameke na naman, ng budol na naman mga kababayan. Pakinggan ninyo mga kababayan ha, ang tanong ng reporter ha. Yung tubig baha, hindi kaya. Yung tubig baha ba daw? Duda ang reporter ha, hindi kaya. Dahil common sense will tell you mga kababayan, sinong baliw ang iinumin ang tubig baha at sasalain lang mga kababayan gamit ang timba. Ang tanong ng reporter, yung tubig baha hindi kaya. Yung tubig baha na may Actually, pwede. Actually, pwede. Pwede daw inumin mga kababayan ang tubig baha ayon sa DSWD. Pero kayo tayo mga kababayan, ina-advise na namin kayo, huwag kayo maniwala na pwedeng inumin ang tubig baha gamit ang timba na yan mga kababayan. Stop! Masisira ang buhay ninyo. Kasuhan na tayo ng fake news mga kababayan kung fake news, pero kinukontra natin, mahigpit natin kinukontra mga kababayan na inumin nila ang tubig baha gamit yung timba na yan. Dapat nga kasuhan mga kababayan itong mga taong ito. Malalagay talaga sa peligro mga kababayan ang buhay ng tao kung susundin nila mga kababayan na pati ang tubig baha iinumin gamit ito nito. Timba lang. Samantala mga kababayan, itong mga water refilling station gumagamit ng mga sophisticated na machine. Hindi pa nga pumapasa kung minsan. Hindi nga tubig baha ang ginagamit nila, gripo. Tapos timba, pwede tubig baha. Narito po ang explanation mga kababayan ha. At i-reference natin mga kababayan ang point of view ng isang doktor dito. Yung tubig baha na may Actually, pwede. Pwede daw ang tubig baha. Kagunggungan. Ikaw uminom ng tubig baha. Sige. Eto mga kababayan sa mga DPWH, sa DOH pala mga kababayan, pwede paki-correct itong mga sinabi nito mga kababayan ng DSWD. Pwede paki-correct. Dahil baka mayroong maniwala mga kababayan tubig baha iinumin gamit lang ang filtration na ito. Ginamit na namin ito, in fact, Secretary Rex Gatchalian Ginamit na daw and nila. President Marcos Jr. drank from this bucket. Eto mga kababayan ang sinabi nila. Uminom na daw ng tubig na baha. Hindi lang natin sigurado kung baha ba o maduming tubig. Pero baha ang tubig baha ang tinanong na reporter, ginamit daw. Eto mga kababayan, tingnan natin kung talagang ininom. Dapat transparent ang baso unang-una mga kababayan. Malay namin kung wala bang laman yan. Niloko lang. Nambubudol ito eh. Hindi natin nakikita mga kababayan kung mayroon bang laman. Inamoy niya. Wala daw amoy mga kababayan, ha? Tubig baha siguro yan. Dahil sabi ng DSWD, ginamit sa pwede daw sa tubig baha. At yan daw ginamit na timba. Tikma, ikaw bahala ka. Hangin. Tingnan nyo mga kababayan, mayroon laman ba? Ganyanin ba ang ang tubig ba kababayan? Ano yan? Shot puno? Alak? Tingnan nyo ganyanin mo. Kunwa ganyan mga kababayan dyan Marami ang nagsasabi mga kababayan na wala daw yung laman. So, ganyan daw, tingnan nyo, Unang inom niya mga kababayan, parang
Bottoms up. Oh. Mukhang ubos na. Bottoms up na siya eh. Tapos, another bottoms up. Dalawang beses. Bottoms up. Oh, ayan mga kababayan, oh. Tingnan nyo, oh. In fairness, madumi mga kababayan, oh. Ewan na natin kung ito bang tubig baha. Pero hindi ganyan ang tubig baha ang kulay, di ba? Brown. Tapos ang DSWD mga kababayan, sabi, pwede tubig baha. Oh, ayan ha. This thing really works. Oh. Uminom na daw si Bangag mga kababayan dyan. Yan ang kanilang ebidensya. Kaya, nag-go signal sila mga kababayan, oh, pwede ibigay na ito. At pwede inumin ang tubig baha. Hello! Sa halip na ganyan mga kababayan, bakit hindi niyo na lang bigyan ng tubig talaga na malinis? Magpadala kayo ng tubig na malinis. Ganyan na lang ba kaliit ang tingin nyo sa tao, painumin na lang ng tubig baha mga kababayan? Kahit mahirap kami, tayo mga kababayan, hindi natin sukat akalain iinom tayo ng tubig baha. Dahil, bagamat mga kababayan, finifilter ito, ang gamit na filter nito mga kababayan, ay parang mechanical filter lang. Paano kung may mga chemical? Diba? Alam natin mga kababayan kung gaano kadumi ang tubig baha. Mga ihi, plema, ganyan mga kababayan, mapifilter. Okay, mapifilter ang mikrobyo dito. Bakterya. Paano yung mga virus mga kababayan na papasok? Paano yung mga chemical? Paano kung may lason dyan mga kababayan? Yung lason kahit anong filter mo ng salaan dyan mga kababayan, tatagos at tatagos yan dahil hindi naman yan particle eh. Kaya kaululan mga kababayan ha. In the first place, kaululan. Paano kung may lason sa tubig baha mga kababayan? Iinimun mo ang tubig baha. Gamit lang nitong timba. Ano ito, magic? Ito nga oh, water refilling station na nga ito mga kababayan ha. Hindi pa pumapasa ang standards kung minsan. Hindi niya gumagamit ng tubig baha. Gripo nga. Anong kaululan ito mga kababayan? Sige. Manloko kayo mga bangag. Welcome to Bagoong Pilipinas mga kababayan. Ito mga ganitong klaseng mga parang wala na sa katinuan mga kababayan. No? Pakinggan natin ha anong masasabi ng DSWD dito ha. Dito sa kanang pinopromote mga kababayan ha. Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, makikita nyo no, meron itong water filtration system. Oh, isipin nyo na lang, paano pagsiksikin mga kababayan na ma-filter thoroughly dyan mga kababayan sa timba. Yan na lang mga kababayan, common sense na lang. Siguro no, wag lang masyadong itong DSWD mga kababayan. Parang sobrang pambubudol. Siguro ang tamang nila dito mga kababayan, makakatulong ito kung example tubig ulan na lang mga kababayan. Kahit na tubig ulan, mayroon acid rain mga kababayan, hindi yan. Yung tubig na lang sa mga kababayan, yung naipon nilang tubig na matagal na galing sa gripo ha. 'Di ba mayroon kayong nasa matagal na? Duda kayo kung safe pa bang inumin. Yun na lang siguro mga kababayan. Pakuluan muna, pakuluan, and then para ma-filter yung mga particulate mga kababayan, ilagay dyan. Hindi yung sa tubig baha diretso mga kababayan. Grabe ito no. Grabe yan talaga mga kababayan. Which is, may 0.1 micron filters. Oh, 0.1 micron filter. At alam nyo ba mga kababayan, ang virus, mas maliit pa dyan. Tapos, yung mga chemical mga kababayan, chemical contaminants, hindi yan na-filter kahit pa gaano kaliit yan dahil sumasabay yan sa tubig. That could actually remove cholera, salmonella, E. coli, at coliform bacteria. Oh, akala nila mga kababayan, yan lang ang peligro sa katawan. Marami pa ang iba, sobrang dami pa. Not to mention yung mga chemical, pwede ka pang malason yan. So ito dinistribute natin kasi marumi yung tubig na nasira yung mga water distribution systems. So, bigyan nyo na lang. Eto, overpriced pa to sigurado tayo mga kababayan. Kung nag-ready na lang sila mga kababayan ng mga tubig talaga, ilan lang naman yung mga mga kababayan affected yung mga kagaya ng Cebu. Yung nasa mga kababayan, malapit sa, yun talaga nasira ang bahay. Yun ang priority. Kaya nilang tustusan yan mga kababayan. kahit na marumi po yung tubig, Kahit marumi daw ang ilagay po tubig. nila dito and multi-filter po. Anong filter? Ito lang mga kababayan nasa dulo. Parang, ay Diyos ko Lord! Yung tubig baha, hindi kaya. Ito na. Tubig baha ha? Yung tubig baha na may mud. Actually, pwede. Pwede ang tubig baha. O DSWD, magpa-presko naman kayo ulit. Correct ninyo, itong mali ninyong sinabi. Hindi pwede ang tubig baha. Ngayon pa lang, kukontra kami. Hindi!
Hindi pwede ang tubig baha. Kapag hindi nyo yan i-correct, ang magko-correct sa inyo, itong mga kagaya ni na Dr. Mata, mga kababayan. At pwede panagutin ito, mga kababayan. Nilalagay sa peligro ang buhay ng tao, mga kababayan. Nilalagay na talaga sa peligro. Fake news ito Talaga. Oo. Ginamit na namin ito sa Secretary Huwag nyo sabihin fake news tayo. Sinabi talaga niya. Especially yan, and President Marcos Jr. Uminom na daw. The Duda tayo dun Hindi naman yung tubig baha. Parang tubig ulan yun, mga kababayan. Ewan na natin. Although, di ba tubig baha? Brown? Medyo puti pa yun ang ininom nila, mga kababayan Pero, malay ba natin kung talagang ininom nila yun, mga kababayan? Parang hangin na lang. from this bucket. Okay. Eto eksperto na, mga kababayan galing sa Gusto ko eksperto. lang po i-share yung aking side being a pediatrician. Doktor. Kasi po dito po sa aking pagkaintindi, dito sa presko ng DSWD, Pati tubig baha. Kung family water filtration kit ay yung tubig baha. Yak! Lord. Parinig pa lang natin, mga kababayan, bangag na lang ang maniniwala, mga kababayan, na pwedeng inumin ang tubig baha gamit ang kanilang maliit na device Ilalagay po doon. sa timba. Tapos dahil po merong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok. No? At pwede nang inumin kaagad. Yun po ang aking pagkaintindi. Which is kung yun talaga ang minimin ay Ano yan? Daig pa, mga kababayan, ng parang distilled water dahil tubig baha pwede nang inumin. totally disagree. Dahil po, Totally disagree. Kami rin. proven on research po yan na ang mga 0.1 micron filter pwede pong ma-filter ang cholera. Pwede ma-filter. Cholera. Pero paano yung mga chemical, mga kababayan, na andyan sa tubig baha? Malay mo, may mga kababayan, yung mga pang-spray sa mga halaman, di ba, binaha, nilagay dyan sa mga garden, tapos bumaha, humalo sa tubig baha. And then yun ang coincidentally, na-scoop mo, mga kababayan, ay sabi ni Bangag, pwede inuman ng tubig baha, lagay natin dito. Tatagos lang yun, mga kababayan, dahil hindi yan bakterya. Salmonella, Yung mga salmonella, kasali pwede. mga coliforms, Pwede ma-filter. pwede po, no? Pero, paano po yung mga maliliit na mga virus? Virus, mga kababayan. Rotavirus. Pati na yung polio virus. Lulusot yan. Virus, katulad ng rotavirus, na grabe po yan siya sa diarrhea. Leptospira. Ng mga kababayan, virus na nakukuha sa ihi ng daga. Ihi ng daga, ha? Hindi yan napipilter. Or severe ang diarrhea niya. Leptospirosis. Yung pong mga leptospira o nagkukos ng leptospirosis, maliit po yan. Oh. Sa 0.1 micron din yan, na pwede po siyang sumingit doon sa 0.1 micron. Wala, no? Pinahamak, mga kababayan ng DSWD ang itong kalusugan ng ating mga mahihirap. Grabe naman sila, no? Kahit mahirap, mga kababayan, karapatan din naman nilang sobrang baba na ang tingin, mga kababayan, kapag painumin mo pa ng tubig baha. SWD. Bigyan mo na lang ng tubig na malinis. In other words, hindi po lahat ng panganib ay nafi-filter dito sa water filtration na ito. Hindi pa po umabot yung technology ng ganyan. Kailangan pa rin po yung boiling at kung pwede po may chlorination pa. Oo nga, boiling, chlorination. At hindi yung talagang tubig baha, mga kababayan. Pwede ito, gaya ng sinabi natin, kung tubig gripo, mga kababayan, o yung mga na-stack nila ng tubig na matagal, pwede nilang i-filter dyan. Pero itong sinabi niyang baha, Bakit? Ito po yung tubig baha. No, ano ba ang tubig baha? Galing na po yan sa mga dumi. Galing na po yan sa lahat ng mga kalawang. lahat ihi, mga kababayan, even pesticides. Pesticides, see? Mga pesticides po, hindi po yan Nafi-filter. Mga lead, galing sa mga baterya ng sasakyan. Or mga iba pang chemicals, hindi po yan nafi-filter. Paano kung may lason pa sa daga, mga kababayan? Ikaw, pinahamak mo. Bawiin mo, ora mismo, bawiin mo yung sinabi mong pwedeng inumin ang tubig baha, please. Dahil etong mga natin, ibang kababayan natin, baka maniwala, mga kababayan, kawawa. May mamamatay talaga dyan, mga kababayan, kapag susundin nila. Kasuhan na tayo kung kasuhan, mga kababayan, pero this is for health safety. Ito na mismo, doktor. At common sense will tell you, mga kababayan, hindi ka kailangan maging doktor. Hindi mo kailangan maging doktor, mga kababayan, para malaman na
Hindi safe yung tubig baha na inumin. Gamit lang ang timba. Let's go. Ngayon, kung mainom yan, pwede pong maka-poison, pwede pong makasira Poison. ng utak. So, Baka nainom na ni Uminom na si Bangag, mga kababayan. Baka nasira ng utak. delikado po na ito lang po yung ating basihan para maging malinis Grabe, na po no? yung tubig. So, kailangan talaga, Kalokohan. siniset, kung kailangan lang na inumin yung tubig baha, sinisettle yung putik ng kunwari tela muna. Wag. Kahit anong mangyari, mga kababayan, wag kayong uminom ng tubig baha. Hindi pa naman ito apocalypse, mga kababayan. Hindi pa naman ito apocalypse. Kahit na, mga kababayan, yung kanuno-nunuan natin, hindi nga umiinom sa tubig baha. Pumupunta, mayroon silang mga kababayan, well, doon sila umiinom. Then, ito na po yung pangalawa para mas malalim na yung filtration. So, may tulong po. Then, ipaboil po siya ng 1 to 3 minutes. Then, meron pang chlorination. Mas maganda po. So, in other words, hindi po usual na nagagawa ng... Eto, mga kababayan, parang filter lang. At yung filter, mga kababayan, ilang gamitan lang yan, ha? Hindi yan pang habang buhay. Dapat mong i-replace yan over and over again, mga kababayan, dahil napupuno rin yan. Bakit may Kokay dito? Oh? Mas Kokay, mga kababayan, ito, di ba? Andiyan din si Kokay, no? Muna tao itong process na ito. Mas maganda po na meron talagang professional na gagawa bago natin mapagkatiwalaan yung tubig na ipapasok natin Diyos sa ko lang. ating bibig, especially po. Kayo nga, DSWD, kayo na lang ang uminom. Kayo na lang ang uminom. Sa mga nakatanggap dito, mga kababayan, ganitong klaseng overpriced pa yan. Ibenta nyo na lang sa per kilo na plastic and then bumili kayo ng purified water. Dahil kung gagamitin nyo, kukuha kayo ng tubig baha, mapapagastos pa kayo, mga kababayan. Kainom kayo ng lason o mga iba pang mga contaminants. Do yourself a favor. Ibenta nyo na lang yan sa per kilo na plastic. Sa mga bata. So, mahirap naman po yung magdagdag pa po. Ito, no, saya na naman, mga kababayan, ng pera sa Marcos administration. Sakit sa mga makainom ng mga madudumi sa tubig baha. So, much better din talaga na mag-provide na lang. Masarap pagbabatukan ng ulo nitong mga, sino to mga ulol na to, mga kababayan, na nakaisip na tubig ba inumin? Talaga tayo ng tubig rather than na mag-asa tayo sa tubig na inumin yung baha. Total, sinabi naman na world class naman po yung ating equipments ng military. Pwede po sana mag-deliver, no? Like for example, helicopter. Yan, mga kababayan, Etong paggastos, ilang milyon o bilyon ang gastos ninyo DSWD dyan sa timbang yan. Overpriced pa yan. Gamitin nyo na lang, imobit. Yung EDGA, mga kababayan, yung mga Amerikano. Ang sabi humanitarian, bakit wala tayong nakitang Amerikano na tumulong, mga kababayan, sa sakuna? Ganyan kaya incompetent, mga kababayan. Sa mga lugar na hindi kayang abutin or siyempre yung mga kayang abutin, makakatulong talaga din yung mga bumbero natin para po mag-distribute pa ng tubig na malinis. Diba? Example na lang, mga kababayan. Ito ang tubig baha, Sige, uminom nga kayo dyan, DSWD, diba, Corina? Si Corina, mga kababayan, kaya mong uminom ng tubig baha, Corina? Hindi, diba? Ulol lang. Yang pinsan ng husband mo, Corina, parang may sira sa tuktok. Na namang bagong pangalan na ang lumutang sa lumalawak na Ano na naman ba itong issue ni Corina, mga kababayan? flood control scandal. Ayon kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez, Malaya pa pala. Hindi pala nakulong yan, mga kababayan, si Bryce. Ayan, mga kababayan, ang tubig baha, Makati na nga, mga kababayan, ha? Lulusong ka sa tubig baha, Makati na sa paa. How much more kung ilagay mo sa iyong bunganga, mga kababayan? Ipasok mo sa iyong katawan. Diyos ko, Lord! Tingnan may nyo. isa raw alias Madam L. Hala, Madam L! Lita? Baka si Lita na naman yan. Nagdodoktor Lita Araneta? sa bidding process Ewan na natin, sino yan? Sino yan si Madam L? ng mga proyekto. Yan ang exclusive agenda report ni Hannah T. Kasabot na naman daw, mga kababayan, sa flood control. Madam L. Theatrics lang ang bidding process ng flood control projects. Ayon ito. Eto, mga kababayan, ang isa sa mga dahilan bakit bumabaha dahil bumibigay itong mga proyekto ng mga bangag, mga kababayan. DPWH engineer Bryce Hernandez. Ayon sa kanyang salaysay sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ginagawang teatro ang bidding para maipanalo ang napiling contractor.
Sino? Si Madam L ang nasa likod. Hindi naman siguro si Lisa, no? Small time lang yan eh. Oh, small time. Kapag nakapili na raw ang kanyang ating boss at district engineer na si Henry Alcantara, Bakit may madam-madam pa kasi? Madam L? Napapaisip tuloy tayo dyan sa mga kababayan. Isang kukak dyan. ng kontratistang makakakuha ng project at nakapagbigay na ito ng advanced payment, sa kanila inaayos ang bidding. May tao raw na nagsasaayos nito na kung Sino? tawagin niya ay cast director. Cast Yan ay director? si Victoria Macanas, mas kilala sa kanyang circle bilang Madam L. Madam L, siya pala. Akala natin si Lisa. Sino ba to mga kababayan? Macanas daw. Ang CEO ng Chris Marie Builders Construction at LM Lin Macanas. Kaya pala Madam L. Chris Marie Builders. Makeup and Skincare. Parang edit din mga kababayan, Dahil walang bilbil, sa Si picture. Macanas daw ang namimili ng 2 losing bidders na makikilahok sa bidding. Sa bersyon ni Hernandez, magbibigay ang napiling kontratista ng higit kumulang Bakit nakalaya pa rin yan sila mga kababayan, sina Hernandez at saka si Alcantara? Dapat behind bars na yan dahil maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan ang kanilang involvement Diyan sa pagnanakaw talaga mga kababayan. 6% ng project cost bilang SOP. 4% dito ay para sa Bulacan 1st District Engineering Office para sa umano'y pag-guarantee ng post-qualification. 6%, tapos 4%. And then, how about yung Kinatambalos-dos at Zaldico? At 2% naman ito ay para umano kay Macanas. Halimbawa, kung 100 million ang proyekto, Yan, hindi na tayo maniniwala mga kababayan dyan sa dyan kina Alcantara. Tainted na yan siguro yan mga kababayan. Dumaan na kina Boying nasa higit kumulang 2 million ang para kay Macanas. Sa kanyang pagharap sa Senado Kay noon, Tambalos-los, sinabi na kay rin ni Zaldico. Hernandez na lahat ng projects ng kanilang opisina ang hindi na nasunod sa original plan. May mga ghost project na. Building man, kalsada at maging classrooms dahil may mga obligasyon daw na kailangang bayaran. Obligasyon. Ito na sinasabi ni Bangag mga kababayan. Mga SOP for the boys. Kinumpirma ng Bangag mismo ha. Tapos hindi sila maniniwala mga kababayan na mga kongresista si Zaldico lang daw. Diyos ko Lord. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo Ay, si Pagpag na naman. Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos Wala. na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang Eto mga kababayan, umamin na. Bakit hindi na mga kababayan? Dapat umusad na yung mga kaso. Tapos, talagang thoroughly mga kababayan ang Bulacan. Dahil sila ang number 1 na nakakuha ng budget mga kababayan eh. Tapos andun, sina Magalong ang nagpunta sa Davao. testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. Kasama Your rin si Honor. Macanas sa listahan ng Department of Justice ng mga individual na posibleng makasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control Number 2 si Cheese, projects. Sa mga nakaraang panayam at ayan mga kababayan, Post ng post. social media posts, kilala si Tough Macanas lady daw. bilang negosyante sa construction, food business at beauty industry. Ang dami ding sasakyan, Din siya sa tough-looking modified vehicles at ayon sa isa niyang magazine interview, galing siya sa humble beginnings na natuto sa marketing aspects ng construction industry. Natuto ng pagnanakaw. Nakipag-joint venture din siya noong March 2025 sa Vega Cosmetics, Thailand. Uy, mga itsura mga kababayan, parang 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 may mga sobraan ng botox siguro. Naging sponsor din umano ang Chris Marie Builders ni Macanas ng 2 million pesos sa isang Pinoy Big Brother season. Ayun mga kababayan, taga-Abayas din. Naiuugnay din si Macanas sa Hard Hat Resto sa Quezon City na anilay boss si Madam L at nag-provide Madam ng L. pagkain sa nasabing programa. Sinusubukan namin taga-ABS o mga naman mga kababayan. makakuha ng reaksyon mula sa ABS-CBN tungkol dito. Sinisikap din namin makakuha ng panig ni Macanas pero hindi pa namin maabot ang kanyang lead. Bland din na siya mga kababayan, no? Bland. Para lang si Paris Hilton. At deactivated din ang kanyang mga social media account. Ayun, wala nang Bukas ang BNC sa kanilang panig at paglilinaw. Parang mga kababayan, sign of guilt na no? Na mga social media din activate.
Para sa agenda, Hannah Kia, Bilyonaryo News Channel. Nasa ating pong linya ngayon si Attorney Domingo Cayosa, Sino yan? ang ating pong dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Ay, IBP na naman mga kababayan. Yung pinagkukutaan ng mga dilaw at saka mga komunista. At isa po sa mga Sabi ni sino may sabi nun? Oh. bihasa sa constitutional law. Magandang umaga po, Attorney. Salamat Ay, sa nako. panahon. Yan mga kababayan, mga sa IBP. It's either left-leaning or mga dilaw. Morning, Ted, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, sana po maging magandang ating pong linya ng telepono at di ito magputol. Dati-rati mga anti-Marcos din yan mga kababayan. Ngayon parang okay lang ang Marcos. Wag lang ng Duterte. Ay nako. Attorney, Putol-putol. kahapon po, lumantad yung abogado nitong si Zaldi Co, si Attorney Rondain, at sinasabi niya na inaapi daw si hindi daw po uuwi muna si Ginoong Ko kasi nga sa banta sa kanyang buhay. Ang sabi mga kababayan, baka ibitin daw sa sa puno, sabi ng abogado. Kaya ayaw niyang pauwiin. At ang binabanggit din Baka sa galit daw ng taong bayan, bitayin sa puno mga kababayan. po niya, yun daw pong subpina o imbitasyon na hindi pa ho nila natatanggap. Ang tanong lang po namin, una po, Attorney, paano po mauobliga na mapauwi dito yung dating kongresista? Una niyan, sampahan ng kaso. And then, ikansila ang pasaporte. Once na mayroon ng kaso mga kababayan. Pag sa pahon ng kaso, ay maaaring mag-issue ng... Ito mga common sense na mga kababayan. Hindi ba ito alam ng Marcos administration? O sadya nga lang mga kababayan na inaantay nila na makakuha ng ibang passport si Zaldi Co sa ibang bansa. Nang sa gayon, kahit kansilahin mga kababayan, hindi pa rin mapapauwi. Dahil kapag uuwi yan mga kababayan, baka isusuplong sila. Ininame drop sila mga kababayan. Hay, nako kabangagan. Ang Sandigan Bayan. At yan, maaaring request ng ating gobyerno na ipatupot ng Interpol o kung sakaling yung Pag si Bato, Interpol agad ba kababayan? Si PRRD, Interpol agad. ay bansa na kinakaroon ng dating congressman Ko ay isa Zaldi Corrupt. mga 15 bansa na meron tayong extradition treaty, pwede tayo mag-request ng extradition. Opo. Attorney? Good morning, Ted. Attorney! Okay, salamat po. Okay, sir, pakiulit po lamang in case po, paano ho ang kaparaanan para maobliga umuwi sa Pilipinas si Zaldi Co? Well, maganda na i-file yung kaso laban sa kanya at mag-issue ng warrant of arrest. At Bakit kasi ang tagal mga kababayan, Ang dami ng mga kababayan, witness. And then, hindi pa rin nakakasuhan. Ng warrant of arrest, pwedeng i-request ng ating gobyerno ang assistance ng Interpol. Pwede rin na kung sakali itong si dating congressman Ko ay nasa isa dun sa mga 15 bansa na meron tayong extra. Paano kung mayroon ng ibang identity? Sa dakin, wala naman nanakaw mga kababayan. Pwede siyang magpa-facelift and then kumuha ng ibang passport mga kababayan na may ibang pangalan. Wala na. Extradition treaty ay maaari tayo mag-request ng extradition. Opo. Yung pong passport cancellation, paano po ang proseso at will that help? That will also help. That's another way, Ted. Hindi naman ma-aresto siya doon, pero magandang gawin yan ng executive branch, i-cancel ang kanyang passport para maging undocumented executive na, siya. Saan man siya papunta. So under normal, local... Itong executive mga kababayan, ito ang problema talaga. Executive department sa pangunguna ni Ngagba mga kababayan, siya ang head dyan Yan ang problema. Mga inutil. Pag wala kang valid na passport, inutil! Undocumented alien ka. Pwede ka nilang pabalikin sa bansang pinanggalingan mo. Undocumented alien ka, wala kang travel document, the Philippine government can request the country kung nasa saan siya para siya i-deport? Yes, Opo. correct. Tama po yun. At pwedeng lahat ng countries na kumbaga, sabihan lahat ng mga countries na ang taong ito walang valid Philippine passport, pag nakita nila, sisitahin nila, sasabihin wala siyang passport, therefore, under the local laws, pwede siyang pauwiin. Pauwiin na yan, Kung mga sakali lang kurakot. po, ito ho naman po ay academic discussion po, Attorney. Kung siya po ay mag-apply ng citizenship sa isang bansa na Delikado. wala tayong extradition at siya po ay Lusot na.
kanlungin at tanggapin doon, so hindi na niya kailangan ng Philippine passport. Yun ho ba'y maaaring kaparaanan niya para hindi na siya maobligang umuwi ng Pilipinas? Well, maaari niyang gawin yun, no? It's a possibility, pero medyo malabo yun, lalong-lalo na kung yung bansang pag-a-applyan niya. Malabo pero hindi imposible. Ay mayroon tayong magandang diplomatic relations. Sa mga panahong ito, isa rin yan naging epekto ng pagbabago ng polisiya ng gobyerno. Halos lahat ng mga bansa ay friendly relations tayo. Lalong-lalo na sa Europe, nandun siya. Yung EU, kinikilala nila yung Ito mga kababayan, EU. Nagpatuta na si Marcos dyan mga kababayan yung policy pagdating po sa human rights at saka yung diplomatic relations natin. So malabo yun. Unless of course, gagamitin niya yung paglimpak na salapi niya, pumunta sa isang African country at pagbibigyan siya, sumulot dyan, sa African country. Lahat gagawin mga kababayan. Dahil delikado mga kababayan, habang buhay siya makukulong dito. Ano ba, pipiliin niya? Bahala na. Waka-waka na siya mga kababayan. This time in Africa. Bahala na waka-waka mga kababayan. Basta hindi lang siya makulong habang buhay. And then, limpak-limpak na mga kababayan ang kanyang perang nakulimbat. Kahit pa hindi siya magtrabaho habang buhay. Mayroon pa siya taga-silbi dyan sa Africa. Very tedious and long process. At pwede namang sasabayan yan at i-oppose ng ating gobyerno. Lalo-lalo na kung fugitive from justice yan. Wala pong matinong bansa ang magbibigay ng citizenship ang banyaga na fugitive from justice. Kaya crucial ho na sampahan. Mayroong mga bansang mga kurakot Okay. Sampahan ng kaso. Dito na po tayo ngayon, Attorney. Attorney, ano ho ba ang proseso? Sa ngayon kasi, ang ombudsman ay tumanggap na ng rekomendasyon mula sa ICI, and sabi po ng ombudsman, eventually po, after the assessment evaluation, isasampa nila ang kaso sa Sandigan Bayan po ito. Attorney, di po ba? Ang tagal, puro evaluation. Right? Puro evaluation. Hanggang ngayon, evaluation pa rin mga kababayan. Sapagkat si Zaldico is above grade 27. Above sea level. Okay. So, Sandigan Bayan ang may jurisdiction. Opo. So, Attorney, bago po isampa ito sa Sandigan Bayan, dadaan muna po ito ng due process sa ombudsman. Ay, nako. Kapag si Sara mga kababayan, ang sabi nila, hindi daw applicable ang due process kay Sara Duterte dahil accountability daw ang applicable mga kababayan kay Sara. Ganyan sila mga kababayan. Ibigyan po ng ombudsman na pagkakataon si Zaldico na sumagot sa mga paratang sa kanya. Tama. Pag natanggap yung subpoena, siya na Dali po. Attorney. Mukhang nakainom ng tubig baha mga kababayan. Po talaga, nagpuputol-putol tayo. Ito na ho, maganda na itong pag-uusapan natin. Papunta na ako doon sa papunta na kami sa paputi. Issue Kumbaga atin lang po nilalatag po ang predicate dito para maintindihan po natin ito mabuti. Subject and predicate. So, doon po tayo sa due process sa ombudsman. Subpoena. Nakakatawa yung mga mga kababayan, mga buhaya, Ang sabi nila, hindi entitled si Sara for due process dahil ang kanya accountability ang applicable sa kanya. Diyos ko Lord, mga bending dalo na naman. Ngayon po, ang sinasabi ni Atty. Rondain, wala pang natatanggap ang aming kliyente. At ang sabi nga po niya dito, kung nasa abroad ng aming kliyente, paano nagkakaroon ng jurisdiction doon natanggapin nga itong subpoenang ito? So, attorney, Wow, palusot ng mga buwisit, no? Kung ano-ano mga palusot, mga kababayan. Kaya yung kapag hindi tinanggap ng kampo ni Zaldico ang subpoena, ano po ang next step? Bakit hindi nyo tatanggapin? Ano kayo, siniswerte? Naman, hindi ibig sabihin hindi na natanggap. Maganda nga na nagpresenta na si Atty. So pwede na lang palang ganyan na hindi mo tatanggapin dahil kasi invalid na subpoena dahil hindi ko tinanggap Pwede pa lang ganyan? Ano yan? Kaululan? Kaululan na naman mga kababayan. Now appearing as his counsel, so pwedeng bigyan siya. Pwede rin pong dalhin dun sa last known address niya. So hindi ho naman kinakailangan na dalhin yung papel na yan at ihanapin ang buong mundo para ibigay na personal sa kanya. Hindi ho naman ganoon ang rules. Ulul, no? Mga ulul talaga mga kababayan, Kanyang abogado,
that will be sufficient. Ang daming mga palusot sa mga mga kababayan, no? Mga demonyong ito. Opo. So, ibig sabihin po, total naman, ngayon, napakilala kang ikaw ang abogado nitong respondent, maaaring sa iyo ito ibigay na subpina para sabihin mo sa kliyente mo o kaya doon sa last known address nitong respondent. So, ang sabi po naman ni Attorney Rondain kahapon, na-prejudge na ng ombudsman ang kliyente ko. So, mga prejudge. So na, kasi nag-uumapaw Malay natin mga kababayan, no? Parang binibigyan lang ng rason para ma-technical. Kaya pati yung ombudsman mga kababayan, si Boying mga kababayan, pagdating kay Sara, dapat kasuhan din yan. Sabi. So kapag ba technically hindi nila tinanggap o hindi na sila sumagot sa subpinang ito, meron bang mga takdang panahon at kumbaga wave na? Ayaw nyo sumagot, hindi kayo kayo na mismo ang nagdesisyon sa inyong sarili na hindi sagutin itong mga paratang na ito, kaya obligado kaming isampa na ito sa Sandigan Bayan, Attorney. Oo, na-serve na sa kanyang tirahan o kanyang abogado ay yung panahon para sumagot siya starts running. After that, and then wala na siyang parliamentary courtesy immunity dahil nag-resign na siya mga kababayan as congressman. Did waive yung kanyang karapatan na sumagot, and the ombudsman can now resolve the investigation based on existing evidence. At pagkatapos yan, if the ombudsman finds probable cause, ifa-file na niya yung charge sa Sandigan Bayan. Ayun, opo yun. Sige. So, ngayon po, kapag nga inihain na po ng ombudsman sa Sandigan Bayan po yung asunto, ang Sandigan Bayan po, ano ang kanilang unang gagawin, Attorney? Titignan ho ng Sandigan Bayan. Puro tingin. Kung there is sufficient ground to issue a warrant of arrest. Yun ho ang susunod. Okay. So, i-evaluate din mo nila yung isasampang kaso at yung mga ebidensya na isumiti sa Sandigan Bayan. And then Sandigan Bayan, as part of the judiciary, a separate branch of government, will have an independent assessment for the Dali na po. Nakainom na naman ng tubig baha. Talagang sumasama yung signal. Sayang talaga. Ganda nung ina-explain ni Attorney Domingo. Okay, sige. Sandigan Bayan po, pagtanggap nila, they will evaluate the complaint. May sufficient ground daw kung to meron issue ba warrant. sufficient ground ito, etc. Pagkatapos po, Attorney? Then kung tingin nila, they agree that there is probable cause at there is also enough ground to issue a warrant of arrest, mag-issue ng warrant of arrest yan. Okay. Yun ngayon, the executive branch. Okay, sige. So, pag-aaralan ng Sandigan Bayan, may basihan ito. Opo, may basihan. May basihan! Ang tagal mga kababayan. Kailangan natin maglabas na ng arrest warrant para dito sa magiging akusado na po. Ano po, Attorney, no? Opo. Okay. So, kung may basihan, kung walang basihan, assuming lang po, Diyos ko Lord, walang basihan. Ang dami nang nanakaw mga kababayan. Ang dami nang testify, wala pa ring basihan. Diyos ko Lord. Kung walang basihan, sabi sa kagaguhan na talaga mga kababayan kung ganyan. Wala pa ring basihan. Mukhang wala naman itong basihan. Ano ang gagawin ng Sandigan Bayan pag walang basihan? Dismiss. Well, ang sasabihin ng Sandigan Bayan, walang basihan dahil sa ganito. Ay kulang kayo. Move na tayo kay Marcos. Okay lang kung ganon. Sasabihin lang walang basihan, si Marcos na. Marcos na ang panagutin. Sa desisyon. Ang maaaring gawin naman hindi na mag-issue ng warrant of arrest. Ang maaaring gawin ng ombudsman, kumalap ng additional evidence para makumbinsi at mag-refile siya. Okay. So, talaga ang sama ng ating linya. Ang sama. Yan talaga. Attorney, sinasabi po ninyo, kung sa una pa lang walang basihan, bibigyan na pakakataon ng Sandigan Bayan ang Diyos ko Lord, ang daming nanakaw mga kababayan. ICI na mismo nagsabi, 22 billion from 2023 ha? 2023. Bakit hindi yan alam ni Bangag mga kababayan na nagnakaw pala ng ganyan? ICI, initial. Ayon dito kay Nated Filon din mga kababayan. Sila ang nag-breaking news niyan ha. Sila DJ Chacha. 22 billion. Si Zaldico pa lang yan mga kababayan ha. Puno ang bahay. Ang pera. Execution. Yung villa mga kababayan na puno ng na puno ng pera. Kasi nga dun sa
desisyon ng Sandigan Bayan. Sasabihin niya ang rason kung bakit sa tingin niya kulang. Wag mo nang, Ted Pailon, wag ka muna mag-speculate na na walang basihan. Dahil mayroong basihan eh. Ang ebidensya para mag-issue o basihan, para mag-issue ng warrant of arrest. Then it is for the ombudsman to gather and submit additional arguments o kaya mga ebidensya. Opo. Okay, pero dito nga po, sabi nga ng Sandigan Bayan, they will have their own special division to handle all of these flood control cases. So, attorney, kapag po, assuming lang, nasabi ng Sandigan Bayan, merong enough dito ng mga katibayan para na maglabas ng arrest warrant. Kapag po naglabas ng arrest warrant at nasa abroad pa rin itong si Zaldico, Interpol! At hindi po nila maaresto ito, ano ho ang mangyayari sa kaso? Thank you na lang. Kaso rules, na tuloy pa rin ho yung kaso. Ibig sabihin, hahanapin. Tuloy ang kaso pero walang kulong. Diyos ko. Nasayang, in short. Talaga siya. Pero kung hindi ho ito may serve within a period of 6 months, pinitang i-archive muna nila yung kaso kasi hindi naman nila pwedeng i-arrange. Kasi you need the presence of the accused para pupunta dun sa next stage yung arraignment. Kasi kailangan po yung personal presence niya doon. So, delikado pag ba-archive na nakaban na naman. Lusot na naman yan. Ay, nako. Welcome to Bagoong Pilipinas, mga kababayan. So, anong masasabi niyo dito? Post, i-comment below.